Ilang araw matapos lagdaan ang EDCA o ang Enhanced Defense Cooperation Agreement, pinag-uusapan na raw ng Pilipinas at ng Amerika kung saan ikukulong ang mga Amerikanong sundalong lalabag sa batas sa ating bansa. Sa kabila naman ang pangamba ng ilang militanteng grupo, nanindigan ang Philippine Negotiating Panel na hindi magiging military launchpad ng Amerika ang mga base sa Pilipinas. May report si Jam Sisante. Sa mga nakalipas ng dekada, ang Pilipinas ang naging pangunahing lugar ng operasyon ng militar ng Amerika sa Asia-Pacific region. Kabilang sa kanilang mga pinakamalaking base, ang Clark Air Base sa Angeles, Pampanga at ang Subic Naval Base sa Olongapo City. Pero kasabay ng panahong iyon ang paglaganap ng prostitusyon. At ngayong inaasahang dadami muli ang bilang ng mga tropang Amerikano sa bansa dahil sa pagpirma ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA, pangamba ng mga grupo ng kababaihan, dadami rin ang bilang ng mga masasadlak sa prostitusyon. Flourish uli ang prostitusyon, maaring mas malala pa nung panahon ng base militar, hindi na lang sa Clark at Subic pero sa buong Pilipinas. Pero sabi ng Philippine Negotiating Panel na nakipag-usap sa Amerika ukol sa EDCA, may bagong negosasyon na nangyayari ngayon para mapabuti ang Visiting Forces Agreement. Pinag-uusapan ngayong tukuyin ang mga piitan ng mga Amerikanong sundalong makakasuhan na lumalabag sa batas ng Pilipinas. Some of the provisions of the VFA are being clarified, okay? Particularly as to the agreed places of confinement. So just in case magkakaroon ng panibagong kaso laban sa airing US military personnel, malalaman na ng both sides kung saan itong tao na to dadalhin upon arrest. Ang nakasaad sa VFA, it would be in a Philippine confinement facility. Ibig sabihin, Philippine jail. Gusto kasi nilang maiwasan ng maulit pa ang nangyari sa kaso ni US Marine Lance Corporal Daniel Smith, ang sundalong dating inakusahan ng rape ng isang Pilipina. Nabalot kasi ng kontrobersya ang issue kung saan dapat ikulong si Smith. Kalaunan, idinetain siya sa US Embassy, bagay na kinundin at ikinadismaya ng marami. Batay sa nilalaman ng EDCA, pag-uusapan ng Pilipinas at Amerika ang mga lugar kung saan pansamantalang magsasagawa ng aktibidad ang mga sundalo at maglalagay ng equipment. Sabi ng panel, nasa 4 o 5 lugar ang tinitingnan ng dalawang gobyerno. Yung ipapairal po doon sa location to be shared with the US na batas ay Philippine law, hindi US law. At saka kung anuman ang i-construct nila na infrastructure doon sa agreed location would become Philippine government property. Pangamba naman ng grupong Bayan Muna, tila papayagan daw ng EDCA na maging launching pad ng Amerika ang Pilipinas. Pero depensa ng panel, sakaling makipagyera ang Amerika sa ibang bansa, hindi pa rin nila maaaring gamitin ng mga military base ng Pilipinas bilang launching pad. The provisions of EDCA are very clear that it is only for the purpose of maintaining and developing our individual and collective capacities. Wala po yan sa mga layunin ng EDCA. Pero si Senadora Miriam Defensor Santiago na Committee Chair on Foreign Relations, may iba pang pag-aalinlangan sa pinirmahang kasunduan. Of course, if the Americans come, whether on a rotational basis, we will not know if they're carrying nuclear weapons or not. Malinaw sa EDCA na bawal ang pagdala at paggamit ng nuclear weapons sa bansa. Pero giit ng senadora, hindi raw ito malayong mangyari dahil base sa batas na sinusunod ng sandatahang lakas ng Amerika, hindi raw nila papayagang ma-check ng mga dayuhan kung may dala silang nuclear weapon. Nauna ring sinabi ni Santiago na kailangan idaan sa Senado ang EDCA. Ang ilang mambabatas sa Kamara, naghain naman ng resolusyon para imbestigahan ang bagong kasunduan. Jam Sisante, GMA News.